Magandang gabi. O baka ito na ang gabing mas pipiliin mong maghagdan kaysa sumakay sa elevator. Ako si Mang Hector. Lahat tayo ay mahilig tumingin sa salamin habang naghihintay na bumukas ang pinto ng lift. Diba? Inaayos ang buhok, tinitignan ang mukha. Pero alam niyo ba na ang mga salamin sa loob ng elevator ay hindi lang para sa vanity? Nilalagay sila doon para hindi natin mapansin ang dambuhalang espasyo sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang panig. Pero paano kung isang gabi ang refleksyon mo ay mapagod sa kakahintay sa iyo? Maupo ka. Huwag kang titingin sa likod mo dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Sarah at sa elevator na nagnanakaw ng pagkatao. Pakinggan mo ang kwento ng salamin sa elevator. Si Sarah ay nagtatrabaho bilang isang call center agent sa isang lumang building sa Makati. Isang madaling araw, pagod na pagod siyang sumakay sa elevator number 4. Nag-iisa lang siya, gaya ng dati. Humarap siya sa malaking salamin sa likod ng elevator para mag-retouch ng lipstick. Habang naglalagay ng lipstick, napansin ni Sarah ang isang kakaibang bagay. Sa salamin, ang kanyang refleksyon ay tumigil sa paggalaw kahit na itinataas pa niya ang kanyang kamay. Ang Sarah sa loob ng salamin ay dahan-dahang ibinaba ang lipstick at tumitig ng diretsyo sa totoong Sarah. Ang mga mata nito ay walang emosyon, tila ba 2 piraso ng basag na bote. Ano to? Baka pagod lang ako, bulong ni Sarah. Pero nang pindutin niya ang button para sa ground floor, hindi gumalaw ang elevator. Sa halip, ang refleksyon niya sa salamin ay nagsimulang lumapit. Ang kamay ng refleksyon ay dumikit sa ibabaw ng salamin mula sa loob, na tila sinusubukang itulak ang glass. Biglang namatay ang ilaw. Sa loob ng ilang segundo ng kadiliman, narinig ni Sarah ang tunog ng basag na kristal. Crying. Nang bumalik ang ilaw, ang salamin ay buo pa rin pero may mali. Ang Sarah sa loob ng salamin ay nakasuot na ng jacket ni Sarah, habang ang totoong Sarah ay nakaramdam ng matinding lamig. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Ground floor na. Lumabas ang Sarah na nasa loob ng salamin. Hakbang na hakbang, normal na normal. Ngunit ang totoong Sarah, hindi siya makagalaw. Nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad palayo, kumakaway pa sa guard habang siya ay naiwan sa loob. Sa loob ng salamin, sinubukan niyang sumigaw, kumatok sa glass, pero walang tunog na lumalabas. Para sa buong mundo, ang lumabas sa elevator ay si Sarah. Pero ang totoo, ang orihinal na Sarah ay nakakulong na sa isang mundong baliktad kung saan ang lahat ay kulay abo at walang hanggan ang katahimikan. Sinasabing hanggang ngayon, sa tuwing sasakay ka sa elevator number 4, makakakita ka ng isang babaeng nakatitig sa iyo mula sa background. Huwag kang titingin ng matagal dahil kapag kumurap ka at ang refleksyon mo ay hindi, handa ka na bang makipagpalit ng lugar?